ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:02 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Eastern Visayas. Visaya. Madyong buntag sa ito mga suking ating paminaw, din sa ito nga lalawigan sa Southern Leyte. Madyong buntag, maayo nga buntag sa ito mga kaigsunan sa lalawigan sa Leyte. Maupay nga aga sa Samar, Eastern o Northern Samar. O sa lalawigan sa Biliran, maayo nga buntag kanatong tanan. Sa Luzon, Visayas ug Mindanao, magandang umaga po. Good morning. Og welcome sa line of submission sa programang Good Morning Eastern Visayas para karong adlaw nga Martes, Agosto 4, 2026. Sa sa mga station manager sa Radyo Pilipinas, sa Sugod, Sir Dindo Alaras, atong kabar sa Pikas Lawak sa Master Control, si Kuya Noel Palugod. Kini ang inyong makauban sa RP Sugod, Jevic Epis. E dato sab kauban karong adlaw nga Tuesday, Martes ang ato mga sister station diha sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan. Ana agyod si Ate Daisy Bilizar. Good morning usab sa ato mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Calbayog. I think si Sir Gina Vilon ang atong acting station manager. Good morning. And sa ato usab nga kaubanan sa DYDC-FM sa Dakbayan sa Baybay, maadyo nga buntag og sa Philippine Information Agency. Sa Eastern Samar nga si Ma'am V. Gumban. Yes, ang Good Morning Eastern Visayas gihimo aron mahiusa ang nagkalaing dapit sa silangang Kabisayan tungod galang sa kinatibukan ug malungtarong paglambo sa kinatibukan nga Rehiyon 8 pinagi sa pagsinabtanay bisan pa man sa managlahing pinulungan nga waray og binisaya. Pag biniluay mga kasayuran og panahon labot sa nagunang isyu og girisgutan nga sarang masayran sa tanan og tungod galang sa kalambuan sa tibok silangang Kabisayan. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 na sa buntag. Update lang ta sa panahon din sa lalawigan sa Southern Leyte sa kasamtangan. Halos ang tanan nga lugar tibok lalawigan sa Southern Leyte nakasinati og anindot nga panahon. Nagpakita na ang haring adlaw. And ato lang iyan po mga kaigsunan nga mga magpadayon kining anindot nga panahon hangtod na unyang hapon apila inagkagabi. Labi na kay ubay-ubay ang mga aktibidad dinhi sa atong mga kalungsuran nga o dinhi sa atong mga kalungsuran og sa dakbayan sa Maasin. Labi na sa dakbayan sa Maasin kay nagsugod na ang mga aktibidad para sa gitawag og Twin Celebration, ang ika-26 nga Charter Day or pagkahimo nga dakbayan sa Maasin og ang fiesta karong umabot Agosto 15, fiesta usab kana sa tibok diocese sa Maasin para sa atong berhe or atong mahal nga patrona, Our Lady of the Assumption. So mo kana ang mga aktibidad sa dakbayan sa Maasin. So hopefully magpadayon ta ang anindot nga panahon hangtod sa tibok nga adlaw. Yes, good morning mga buntag di ay sa itong mga kaigsunan labi na din sa lalawigan sa Southern Leyte nga nagatutog sa itong Facebook Live. Good morning. O diha usab sa Tacloban area. Mga buntag kang si Rayan Arinto ang atong regional head sa Philippine Information Agency og saban pa nato nga mga kaigsunan. Og sa dakbayan sa Baybay ana si Mikaela Gungora og si Ate Daisy o kinasad og sa DYOG. I think padong pa siguro or na si Sir G. Navilon. Okay, itong oras alas 8:06 na sa buntag ato ng pagasugdan ang pagdawat sa ato nga mga kaubanan para sa ilang mga pasiuna nga impormasyon. Kumusta kang update diha sa Borongan City?
Ato nga dawaton gikan sa DYES Radio Pilipinas Radio Publiko Borongan, maupay nga aga maadjong buntag Ate Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Ate Daisy, good morning. Hi, magandang morning, Jivik, nga nasugod man iton bugos nga Persay, Radyo Pilipinas, sugod Southern Leyte. Likewise, good morning, Miss V, PIA Eastern Samar, Miss Micaela Gungora, and DYDC, Baybay City, and ESM Gin Navilon, and Radyo Pilipinas, Calbayog. Oo. So, adi kita, iton aton pan Tuesday nga edition, taramdan na Good Morning Eastern Visayas, August 4, 2024. Temprano yan nga aga. Uy, mapaso ito na amon panahon na didiha syudad dito na Borongan. Baga kami summer tikang pakakulop nga adlaw. Waray ko na-experience ba kayong pag-uran? Parang wara so, kaulangan lang naman itong pagdarahin na payong para protection na tikang hiton na mas hiton serak hiton na adlaw. Ngan samtang amo naman pagtaga kuryente. So far akan gingkitaan aton Eastern Samar Electric Cooperative kung may adanira sked and power interruption para yan ang adlaw. So far waray. So ibig sabihin nag-expect kami hindoro diretsyo nga supply hiton kuryente para yan na nga Tuesday. Pero nalahi kung may adam mahitabo nga mga unscheduled nga power interruption. Bay naman pagtaga tubig aton Borongan Water District amin waray liwat abiso para naman hin water interruption. Nga pagtaga Pasi Orden di probinsya ito ni Eastern Samar nagpapabilin nga mahimyang and congratulations ito ni Eastern Samar Police hadto na ira tulong nga mga personnel nga awardee Police Community Relations Month na Police Regional Office 8. So congratulations pati na adto na City Government iton Borongan ni Mayor si Evan Dayan si Agda nga awardee gihapon hadto na nasabi nga culmination activity haton PCR Month celebration Philippine National Police din naman aton na rehiyon. Nandiri na kami maglangan hiton amon headlines ita mga balita para yan na nga adlaw nahikay hiton Radyo Pilipinas Borongan. Syempre supervision hiton amon station manager Ate Rusta Rivera Abunda ngandidi technical hira Chief Tech Joey Policarpio ngan Coach Eufem Bona Jr. So an amon headlines para yan nga adlaw August 4, 2026 Eastern Samar State University College of Medicine nagtikang nahan klase para tunsyahan nga batch aton Doctor of Medicine program. Samtang igin papatuman o gigpapatuman nga mga proyekto igin proponer nga pagbabag-o hiton taripa hiton tubig igin plastarhan Borongan Water District durantihan pinakaorhi nga public hearing. Yan samtang Eastern Samar Electric Cooperative gintagusyan pitad ni House Minority Leader Libanan nga paimbestigaran adton sobra nga sukotan kuryente Visayas. So Jivik aton na detalyehan mga balita amon igplaplastar second round taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Ate Daisy ug sa ato mga kaubaran diha sa Radyo Pilipinas Radio Publiko Borongan. Atong oras alas 8:10 na sa buntag ato isunod ang ato nga kaubaran diha sa Calbayog City. Unsay update maadjong buntag maupay nga aga Sir Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Yes Sir Jean, good morning, maupay nga aga. Sa adyong buntag kanimo, kauban Jevic. Yes sir, good morning. Personal. Yes, good morning. Kumusta na akong signal kaupod kauban Jevic? Yes sir, loud and clear padayon. Good morning liwat sa tibuok staff and personnel. Staff and management sa DYSL Radio Pilipinas sugod sa pagbangunan ni Station Manager Dindo Alaras, maadyong buntag kaninyong tanan. Yan sugod man sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan kan kaupod Daisy
Yan sa bugos nga personahe sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Abunda. Sugod man sa DYDC FM, bugos nga persa sa DYDC Vizca Baybay City Leyte. Kumusta na kamo maadyong buntag kanindyong tanan? Ngan J bagyapon ni daan inyo ha Miss Mikay sa Baybay City. Maadyong buntag o maayong buntag. Maayo na. Maayo din sa era. Nga dito luwat sa PIA Eastern Samar akan ka PCOV Gumban maupay nga aga. Dito sa siyudad San Calbayog, mapaso-paso na liwat. Nagpaparayaw sa iya pagsirak si Haring Adlaw. Yan sa kaupod ko yun na sa control si Ray Sano. Yan sa general sa peace and order situation, generally peaceful dito sa amon sa Calbayog City. Waray mga untoward incident. May na konpiskar nga droga sa usang empleyado, usang engineer. Na dakop kagabi. Sa palitan sa 500 pesos nga kantidad sa shabu adto yana sa karsel sa Calbayog PNP na kumpiskar paliwat sa iya kagabi ang sobra 20,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga. Yan sa pagtaga tubig naman, oray abiso ang Calbayog Water Company kung magkakamayado ba sa rasin water interruption, so dire-diretso ang daloy sa tubig sa atong mga gripo labog sa mga atagas nga mga lugar, waray awas yan gintatawagan ang tagiya sining Philsis ID, National ID, si Glenn Deal Gruta. Sino man sa iyo nakilala kan Glendale Makawili Gruta. Alain pagsiring sa iyang adi sa Radio Pilipinas Calbayog ang Philsis ID Glendale Gruta. Gindulin isan ambot ng para tricycle ba o timbol driver. Nahulog ang Philsis ID. So sa pagtaga kuryente naman, mga kasangkayan nga kitaunta kung nanuan content nila didi sa FB page sa Melco 1 adiyan power rate advisory sa aton mga tinahod nga member consumer owners sa aton ginpabaybaro ang tanan nga efektibo sa bulan sa Hulyo ada sa 13 pesos sobra 13 pesos per kilowatt hour kumpara sa naglabay nga bulan nga sobra 12 pesos la per kilowatt hour. May da aumento nga sobra 1 piso. Kung aton mainunduman, nagpagawas sa pauna nga notisya ang aton kooperatiba sa ito nga naglabay nga mga simana nga hinungdan sa pagitaas tungod sa mga masunod pagsaka sa risam billing nga pagsaka sa line loss and congestion charges. Kakulang sa limitado na supply sa kuryente sa grid nga ikaw pa tataas nga demand sa kuryente. Ang mga pitad nga ginhimo sa Melco 1
ginprotesta na sa Merco 1 ngadto sa Energy Regulatory Commission ERC ang padayon nga implementasyon sa nuisance charges. Lagit na ang dako nga line rental charges. Sugod man, nagkamayada kita signature campaign sa mga MCOs kaupod sa tanan nga mga kooperatiba sa buong nga Region 8. Ako di protesta ang excessive increase nga presyo sa kuryente sa merkado, labi na ang computation sa line loss and congestion charges nga kung naton kikitaon mas mahal pa kumpara sa naton ginpabalit nga kuryente. Amatuan na pira nga mga pitad nga ginhimo yana sa Merco 1 para mag minus-minus sa naton tarifa sa kuryente. Alright, para naman sa mga headlines, i-share niyan ng mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Adi ang natirok nga mga laray uluhan sa aton balita niyan sa second half. Sa Good Morning EV, 13 pesos 13 nga mga preso naggraduar sa junior high school sa Alin Northern Samar. 179 nga mga residente sa Gida, Barangay San Miguel Yabong, nagpulos sa serbisyo karawan. Ngayon, 79 nga coconut farmers sa Northern Samar nagpailarom sa standard copra production training. Ang mga detalye sa katukiban, naroon niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa alas 8:18. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Sir Gina Vilon og sa mga kaubanan diha sa RP Calbayog. Ato isunod ang atong kaubanan sa Philippine Information Agency kon PIA Eastern Samar. Ato balik ko no maadjong buntag diay kang sa Rian Arinto ang atong regional head. And ka Sir Bong Pidalino ang atong Infocen Manager sa PIA Southern Leyte. Yes, Ma'am Vig Gumban, kumusta diha sa Eastern Samar maadjong nga buntag? Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am V. Yes, Sir Javik. Madyong buntag haimo nga bugos ka pwersahiton RP Sugod. Nga syempre, good morning rin kan Ate Daisy. Ate Daisy, good morning and belated happy anniversary DYS Radio Pilipinas Borongan. Nga syempre, maayong aga liwat, Sir Jean, nga nito nimo mga bugos nga puwersa mga staff and personnel dida DYOG Calbayog. Ngan syempre maayong aga liwat kan Miss Mikay han VSU. Good morning Miss Mikay. And of course, good morning mao pa nga aga hiton aton mga listeners kan viewers Facebook live hiton aton tagsa-tagsa nga pages kan syempre over the radio hangaran ni Sir Rayan Arinto, Regional Head han PIA Eastern Visayas. Inihivi Tolentino Gumban nga iyo makakaupo din ang adlaw Tuesday edition. Ito natin programa Good Morning Eastern Visayas. Today, August 4, may dalang kita, guti ka pahibaro, tikang hasulat, Social Welfare and Development Office, So, nagpalusad dahin lista, han uplift program and beneficiaries and uplift program ang DSWD sulat So kinang adlaw bubuhaton ang ira pag fill up ang forms para hiton ira schedule hiton payout ngan ira lagi ni-remind nga para la ini hiton bucket 2 nga category. So iton mga registered nga mga 4Ps and walang gutom program beneficiaries diri nila bulig para lain nga mga poor and non-poor beneficiaries identified by the PSA through iton ira CBMS. So magdadara ko no irahin tuduwa nga Xerox ID, national ID or any valid ID nga may tutulong nga specimen signature. So para iton listahin ni nga mga
beneficiaries visit la iton Facebook page iton sulat MSWD, makikita niyo dito ang lista, and just read an instruction tikang ha MSWD sulat. Anyway, nga di na kami ito namon headlines, mga balita nga nahikayan Team PIA Eastern Samar para yan ang adlaw August 4. DOST FIVOX naglunsad hansyahan nga community tsunami alerting system haborongan ngan gobyerno probinsyal ng Eastern Samar nag-turnover hin bag-o na patient transport vehicle hataf district hospital. So para iton kadugangan nga information about ini nga mga headlines aton mahibabatian later sa second half ito naton program. Good morning Eastern Visayas. Back to you Sir Jevic. Dahil kayong salamat, Ma'am V. Gumban, og good morning sa tanang taga Eastern Samar. At oras sa alas 8:22 na sa buntag, og atong isunod ang update diha sa dakbayan sa Baybay, pinagi ni Mami Kayla. Mami Kay diha sa DYDC-FM. Mami Kay, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Jevic. Good morning. Maadyong buntag. Ingon man sa itong mga kaubanan diha, sa Radyo Pilipinas Sugod. O sa mga nagpaminaw nato diha sa Southern Leyte. Good morning. Maadyong buntag. Mga higala sa kahanginan. Good morning. Maupay na aga gihapon diha kang Ma'am Daisy Belizar sa Radyo Pilipinas Borongan. O sa kinatibukang puwersa sa RP Borongan. O kang Sir G. Navilon sa Radyo Pilipinas Calbayog. Sa mga nagpaminaw usab nato diha sa Waray-Waray areas, and of course kang Ma'am V. Gumban from PIA Eastern Samar, mga higala. Sa bako sa pamadyong buntag, good morning mga higala and happy Tuesday. Adlaw Martes karon Agosto 4, 2026. Sa mo Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora yung makauban karong Martes nga edisyon atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Mga higala alang sa tumapas sa unang impormasyon, mag-una kita sa update sa atong panahon base sa gipagawas nga advisory sa atong WAIS kun Weather Advisory and Information System karong adlaw. Ang atong condition cloudy. Yes, mapanganuro ng atong panahon karon, though as of the moment wala kita na sinati nga mga pag-ulan taligsik apan yes cloudy mapanganuro so atong temperatura 25 to 30 degrees Celsius. Adunay 50% na tsansa nga maulan karong adlaw. Busa maganamandam ng mga higala magdala gyud og payong raincoat or any protection sa ulan. Current na heat index na nasa 27 degrees Celsius, mga higala. Sa lain bahin, student onboarding alang sa atong mga proud Viscans since August 10 naman atong sugod sa klase or opening of classes, wherein ang student onboarding kun SOB ipahigayon usab for academic year 2026 to 2027. Ang bag-o nga schedule mga higala is August 10 to 11. That is Monday and Tuesday 7 a.m. to 5 p.m. 7 a.m. to 5 p.m. dito sa VSU Gymnatorium. So for day 1 ang atong nakaschedule niini nga mga students ang College of Medicine, Faculty of Agriculture and Food Science, Faculty of Forestry and Environment Sciences, Faculty of Nursing, Faculty of Teacher Education, ug Faculty of Veterinary Medicine. So unom kini. And for day 2, aduna tay Faculty of Computing, Faculty of Engineering, Faculty of Humanities and Social Science, Faculty of Management and Economics, and Faculty of Natural and Mathematical Science, mga higala. So, mao kana ang pinakabagong update diri sa tungtungaan VSU. Sa Baybay City Information Office naman so far, walay mahinungdanong pahibalo, mga higala. And ingon man sa Baybay City Water District, walay abiso sa atong lauman ng padayon nga supply sa tubig. Ang atong LECO 4 nagpagawas og NGCP Power Advisory number 2026-030. Adunay pahigayon nga maintenance activity along Ormoc to Baybay transmission. So August 8 kini mga higala adlaw Sabado. Apektado nga lugar entire Baybay area at least 1 hour between 5 a.m. to 6 a.m. and at least 1 hour between 5 p.m. to 6 p.m. Entire Inupakan Tumatalom area gihapon apektado entire at least 1 hour between 5 p.m. to 6 p.m. mga higala adlaw Sabado kana Agosto 8, 2026. Sa peace and order naman, so far, generally peaceful lang itong takbayan sa Baybay. Padayon gihapon ang mga
aktibidades, interventions nga ipahigayon sa kapulisan, campaigns aron masiguro ang luwas or masiguro no ang peace and order sa dakbayan sa Baypay. So sama na sa Oplan Bandilyo, Mobile Patrol o uban pa nga mga mahinungdanong kalihukan, pulong-pulong or dialogue para masiguro gayud no and para mapalambo pa, mapa-improve pa ang kahibalo sa mga kabatanunan, sa mga lumulupyo no sa nakadaiyang balaod o sa nakadaiyang mga safety tips. Ug mo ka na mga higala so far ang atong mga mahinungdanong pahibalo gikan sa dakbayan sa Baybay alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw. VSU Liab Demo Day 2026 nagpasundayag sa kabag-uhan ug pagkamamugnaon sa mga estudyante. VSU SSC Federation malampusong nagpahigayon sa unang adlaw sa Student Leadership Conference 2026. BIRRDO 089 magpahigayon og libreng tax clinic sa Baybay City Hall karong Miyerkules. At ang dugang detalye ning mga balita sa second half ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Dahil kayong salamat, Mikay, o sa imong mga kabanan diha sa DYDC-FM sa Dakbayan sa Baybay. O para usab sa mga balita din sa lalawigan sa Southern Leyte, Matahom Bayview sa Matalom, Leyte, pinakabagong tourism economic enterprise sa lungsod. Southern Leyte State University kunes LSU third placer sa Department of Agriculture Region 8 Interagency RDA Review. Mayor sa St. Bernard nagpahinumdom sa pagrespeto ug paghatag og patas nga oportunidad sa mga persons with disability. Programa alang sa National Disability Rights Week gipahigayon sa Malitbog og mga food vendors sa dakbayan sa Maasin gipailawom sa food handling orientation. At ang iyang detalye sa mga balita nga nahikay sa kreatibong puwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Borongan, Calbayog, gikan sa PIA Eastern Samar, o ang mga balita gikan sa DYDC-FM sa Dakbayan sa Baybay. At ang oras, alas 8:28 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay kubo kahit munti. In 1968, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. Ito
ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras sa Radio Pilipinas, alas 8:32 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Nagpadayon gyapon kamong nagasubaybay sa Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Martes, Tuesday, August 4, Agosto 4, 2026. Og para sa nga second half ato nang ihatod ang detalles sa mga balita. Ato unahon ang report gikan sa DYES Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Si Ate Daisy, para nakamute Ate Daisy. Yep, UFEM. Good morning, Eastern Visayas. Go ahead Ate Daisy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bakit kuan kami? Alright. Kumusta itong signal? Yes, Ate Judith? Daisy, loud and clear Ate Daisy, padayon. Okay, so again, magandang morning. So, adi na ang detalyan mga balita. Nahikay itong Radyo Pilipinas Borongan para yan ang Martes nga adlaw, August 4, 2026. Sa Siahan, Eastern Samar State University College of Medicine, nagtikanghan klase para siyahan nga batch ang Doctor of Medicine program. Ang detalyan report, tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Purong na nga nagtikang han Agosto 3 ang klase han siyahan nga batch ang Doctor of Medicine program han Eastern Samar State University ESO College of Medicine upod an orientation program para han mga bago nga medical students. Sumalakan Professor De Unicard College Registrar han ESO College of Medicine 17 la ang ginkarawat nga pioneering students. Padayon pa ang registration tubtubhini nga semana para han mga aplikante nga makakatuman han admission requirements. Nagsaring hinikart nga dama nag-apply pero waray makarawat ang iba tungod kay waray National Medical Admission Test kon NMAT o waray umabot ha 40% nga NMAT score nga amo ang minimum requirement para makasulod ha programa. Ha orientation program ginbuhat ang campus walk ngan registration, welcome program presentasyon han kasaysayan, mission, vision ngan katuyuanan han College of Medicine, team building activities ngan mga orientation, mahitungod han student life, university ngan admission policies, library services, mental health program, curriculum, grading system, mentoring program, research, school uniform, ngan iba pa nga academic policies. Gintapos ang programa, pinagan Thanksgiving Mass, oath-taking han class officers, ngan closing program. Dugang paninikart ang pinakaharayo nga enrollee tikang pa Hanigros Occidental. Samtang may isaluwat nga estudyante tikang ha MacArthur Leyte. Samtang hinlalauman nga ma-audience ni Governor Rock Vincent R.V. Iverdoni hini nga semana, anapulo nga scholarship applicants ang gobyerno probinsyal han Eastern Samar. May tagsang aplikante tikang ha mga bungtuhan Oras, Balangkayan, Hernaningan, Llorente. Samtang ang iba nag-apply pinaagihan CHED Medical Scholarship and Return Service kun MSRS program. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Dama nga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. 13 nga mga preso nagtapos sa junior high school sa Allen Road Samar sa detalye ng report ni Jemar Sumino. Radyo Pilipinas. Report. Nagtapos ang 13 nga mga preso o persons deprived of liberty or PDLs tikan sa Allen Sub-Provincial Jail, pinaagi sa Alternative Learning System or ALS Junior High School Program sa nga naglabay nga Hulyo 31, 2026. Ang moving up ceremony para sa school year 2025-2026 ngigin pangunahan ni Ferry Labeco, ALS teacher,
Nakahatag sa higayon sa mga PDL nga magpadayon sa nira pag-aram nga na mag-andam para sa maupay nga kabubuhason. Gindayon ni Alin Municipal Mayor Kat Katsuan ang mga naggraduar tungod sa nira pagpursigi nga determinasyon apisar sa mga kakurian nga ira ginaatubang. Nga ginaghat manlot niya ang mga nagtapos nga gamito na nira inadman sa pagkinabuhi otro sa gawas nga buyod nga mabinungahon nga miyembro sa sosyudad. Tinambong pagsuporta si Alin na 2nd District Supervisor Dr. Elena Flores ngan Alin Sub-Provincial Jail Officer in Charge Rico Abandi Abuyog ngan ang graduation guest speaker nga si Joyer Balando Saide. Ang Alin Sub-Provincial Jail nagpapadayon nga seryoso sa pagrehabilitar sa mga preso pinaagi sa edukasyon ngan implementasyon sa Alternative Learning System Program. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Jemar, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Para naman iton siyahan nga balita, tikang din hi syudad iton Borongan, DOST FIVOX naglunsad hansyahan nga Community Tsunami Alerting System ha Borongan. Dugang nga impormasyon na den balita ni Jing Lira. Okay, ato lang balikan ang report, no? Pinakauna nga report. Okay, Ma'am V. Nabilanay kita itong ikaduwa nga balita while we're fixing the audio of the first one. Gobyerno ng probinsyal ng Eastern Samar nag-turnover in bag-o nga patient transport vehicle hataf District Hospital. Tugang nga impormasyon adi ang akong balita. Governor Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Verdone, ano sa nga bago nga patient transport vehicle o PTV ngadto hataf District Hospital basi mapakusog ang kapasidad han hospital kapag responde ha mga emerhensya ngan pagtransport han mga pasyente hataf ngan mga haran nga bungto. Durante ang turnover, ginsaad liwat ang gobernador ang 9 million pesos nga pondo para sa rehabilitasyon han hospital nga ipapatuman hini nga tuig. Sumula ka ni Verdone, tulol ka milyon ka pesos ang para ha pagupay han electrical system and building. Samtang 6 ka milyon ka pesos naman ang para ha pagbalyongan pag-ayad han roofing han hospital. Dugang pa ang gobernador nga tungod kay nagtitikaharan nina ang budget season, iya sisigurohon nga may igo nga pondo para kinanglanon nga pag-upay, nga iba pa nga panginahanglan han mga pampubliko nga ospital nga ginpapadalaga ng gobyerno probinsyal habugos ng Eastern Samar. Haiya mensahe nagsiring ang Chief of Hospital, Hantaf District Hospital nga Dr. Melissa Delira, nga ang bago nga PTV simbolo han hulos nga dedikasyon ng gobernador, mga empleyado han ospital nga nanhubugos nga liderato han probinsya nga makahatagin maupay nga serbisyo ha katawhan. Iginsaad liwat niya nga gagamiton hin husto nga paghihirutan ang PTV para ha emerhensya nga pangamedikal nga panginahanglan han mga pasyente han ospital nga nan mga residente han Eastern Samar. Nagpasalamat liwat ang chief nurse han ospital tungod han donasyon. Ang patient transport vehicle iginhatag pinaagi han PCSO Medical Transport Vehicle Donation Program pinaagi kan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan na, ang Taft District Hospital may kapasidad nga 25 beds nga nahimumutang ha 8 nga inpatient rooms. Nagdigang ang operasyon ng ospital han 1978 nga nasundan inihin bago nga building nga natukod han 2024 ha ilaro man administrasyon ni Anay Governor Ben P. Verdone. Para Happy Eastern Samar, Vito Tinugumban, nagbabalita. Good morning, Visayas. Sa lain pang balita, VSU Liab Demo Day 2026 nagpasundayag sa kabaguhan ug pagkamamugnaon sa mga estudyante. Ang detalye niya sa akong report.
Malampusong gipahigayon sa Visayas State University ang 2026 VSU Liap Demo Day natong Hulyo 29 nga nagtigom sa mga estudyanteng innovators, mga magtutudlo, representante sa gobyerno, industriya, guban pa alang sa pagsaulog sa kabag-uhan ug malungtarong pagpalambo sa sektor sa agrikultura ug aquaculture. Ang Leveraging Innovation in Youth for Sustainable Agri-Aqua Breakthroughs kun Liab, usa ka programa nga nagtumong sa pagpalambo sa talento sa kabatanunan, pinaagi sa pagtabang kanila nga mamahimong mga negosyanteng nagamit og teknolohiya aron masulbad ang mga hagit sa agri-aqua nga sektor. Sa mensahe ni Director sa Innovation and Co-Creation Office Dr. Feliciano Senon, iyang ipasi ugda ang padayon nga paningkamot sa universidad sa pagpaligon sa kultura sa innovation ug entrepreneurship aron maandam ang kabatanunan sa paghimo og mga solusyon alang sa umaabot. Usa sa mga highlights sa maong kalihukan mao ang pag-apil sa mga eksperto gikan sa akademya, pribadong sektor ug mga ahensya sa gobyerno. Isip pitch evaluators nga mao'y mitimbang ug bihatag og giya sa mga presentasyon sa mga estudyante. Unom ka startup teams ang ipasundayag sa ilang mga konsepto sa negosyo. Lakip na ang Waray X Bisaya, AgriCraft Innovations, Triglow Spark Labs, Kasaka Venture Solution, Aquasmoke Venture, o si Nathan Kilsey Umandam pinagi sa virtual presentation. Gipakita sa matag grupo ang ilang mga ideya o teknolohiyang nagtumong sa pagsulbad sa mga panginahanglan o oportunidad sa agri-aqua sector. Human sa pitching, gibuksan usab ang technology exhibits samtang nagdeliberar ang mga evaluators. Sa closing message ni Liab Project Leader Julie B. Aguinaldo, iyang ipasalamatan ang tanang estudyante, mentors, evaluators, partners ug mga organisador nga mitampo sa kalampusan sa maong kalihukan. Giawag usab niya ang mga partisipante nga ipadayon ang pagpalambo sa ilang mga ideya aron mamahimong mga inobatibong proyekto nga makatampo sa malungtarong pag-uswag sa sektor sa agrikultura ug aquaculture. Ang 2026 VSU Liab Demo Day giila isip usa ka mahinungdanong lakang sa VSU sa pagpaligon sa innovation ug entrepreneurship ecosystem ug sa pag-andam sa kabatanunan nga mamahimong mga umaabot nga innovators ug change makers sa komunidad. Gikan sa VSU DYDS-FM, Micaela Gungora, Good Morning Eastern, Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Og para usab sa mga balita dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, mga food vendors sa Dakbayan sa Maasin gipailam sa food handling orientation. Para sa detalye na report ni Ms. Dalia Abiera Orip. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagpahigayon ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Maasin, pinaagi sa Healthy City Initiatives Unit ug food handling orientation alang sa mga food handlers, food preparers ug food vendors. Isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa syudad sa pagpalig-on sa mga sumbanan sa kaluwasan sa pagkaon ug pagpanalipod sa panglawas sa publiko. Atol sa orientasyon, gihatagan og gibugaton ang husto nga pamaagi sa pag-andam, pagdumala, pagtipig ug pagmintinar sa kalimpyo sa pagkaon aron malikayan ang mga sakit nga dala sa kontaminado nga pagkaon. Gipahinumduman usab ang mga partisipante sa ilang responsibilidad isip mga nagpatigayon og negosyo sa pagkaon ug sa kamahinungdanon sa pagsunod sa City Ordinance No. 2023-210 o ang Maasid Food Safety Ordinance. Gipasabot usab sa mga tigpasiugda ang mga silot nga ipatuman batok sa mga makalapas sa mga ordinansa isip kabahin sa pagpalikon sa pagpatuman sa mga lagda nga nagpanalipod sa kahimsog sa mga konsumidor. Pinangagi sa mong inisyatiba, nagpadayon ang kagamhanan sa syudad sa pagpataas sa kahibalo sa komunidad, kabahin sa food safety, pagdasig sa responsable nga pagdumala sa pagkaon, o pagsiguro sa kahimso ug kaayuhan sa mga masinhons ug sa mga bisita sa Dakbayan. Balita gikan sa Dakbayan sa Maasin, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras, 44 minutos na nakalabayhan alas 8 haaga. Dugang nga balita, tika nga Radyo Pilipinas, Borongan. Igin papatuman o igpapatuman nga mga proyekto. Igin proponer nga pagbabago itong taripa itong tubig. Igin plastar han gindumar nga public hearing han Borongan Water District. Ang detalyehan report, tikang kan Engineer Sok Abiria. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ay ginpatawag nga public hearing ang Borongan Water District PWD, igin plastaran water utility. Ato ni ginpapatuman o gipapatuman nga mga proyekto nga adto ni ginproponer nga water rates adjustments. Ang pagbabago sa taripa sa tubig sa syudad naging buhat ang multi-purpose gym sa Barangay Campisawan, Biyernes, Hulyo 24. Ini nga katitirog tulid na iging presentar ni BWD General Manager Dr. Felix Afable. Ang nagpapadayon ng mga proyekto ang irabuhat
buhatan sugadan masunod. Rehabilitasyon ng transmission and distribution lines at water supply system at BWD, kantidad 50 milyones de pesos. Sa gimpupunduhan ng General Appropriations Act, GAA 2024, expansion at water supply system at BWD nga ang Palanas Project, aging pupunduhan ng 20 milyones de pesos ang GAA 2016 nga nadton gimpupulido nga susidlan nga kasabutan ng BWD lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan kasumpahit paggamit ng pag-deliver ng tubig at BWD tikang gintatang iyan ng LGU kapinian water system laki pa din niya mga kondisyones para implementasyon ng bulk water purchase project nga magsusupply ng tubig ang northernmost nga mga barangay han syudad nga iging pahamtang liwat ni Jim Apable adton iging proponer nga mga proyekto programo ug aktibidades sa BWD para mas epesyente nga pagsiserbisyo ang water utility nga masunod pag-establisar hin 24-hour quick response team nga magpipiho nga diretsyo matutuhay adton leaks o pagtatagas ang tubig gudmapudngan ang kakakaragan tubig nga distribution network ang pagpapatuman in summer contingency plan ng mga bulan nga hitaas iton panginginanglan ng tubig bulk supply upgrades para ulos nga higamitan iton maupay nga supply tubig ang digital transformation ng billing customer services system ng BWD. Samtang ginhanay ni Mr. Gigi Gadi, Head Hit Finance and Commercial Section. Adon naging proponer nga water rates adjustments kundi natong presente nga taripa nga 210 pesos parit 0 to 10 cubic meters nga water consumptions inumintuhan ng 60% nga staggered nga papatuman nga syakan nga tuig o didahiton 2027 anumento ada 30% hitmasnod nga tuig 2028 igpapatuman ang 15% nga aumento sugad man hituig 2029 nganwar igpapatuman nga aumento hit mga tuig 2030 ug 2031. Waray tinipahan BWD water concessioners ug han mga punong barangay nga presente na sabi nga public hearing hinigyan proponer nga water rates adjustments kung katugbang hini in masasarigan epesyente nga di kalidad nga serbisyo tubig ha syudad han BWD. Manunumduman nga pinakaori nga nag-implementar ang BWD water rates adjustments sa Enero 1 han tuig 27 nga una ginaprobaran ng Local Water Utilities Administration o LOA han Enero 22. Presente hining okasyon adton pira nga konsumidor han BWD Sangguniang Panglungsod Member Cyril Gilbert Escoto III, Chairperson at Committee on Public Utilities and General Services nga nagrepresentar kan Borongan City Mayor sa Ivan Dayan Agda, Engineer Maria Ida Emma Senson, Water Utilities Development Officer ug Management Advisor ug ang Board of Directors and BWD hapang muna ni BOD Chairperson Anthony Roxanne Arevalo, kaupod hira BOD Vice Chairperson Florita Cabato ug hira Board of Directors Andersita Cunha ug Catalina Paano, irapo ng barangay Smerna Gavilan, Ian Gonzales, Joseph Agno, Estela Apura ug EBC President Chini Ibarbia ngan mga kawanian BWD nga pinangunahan ni GM Apable nganti nambong liwat ang Board of Directors sa General MacArthur Water District sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, SOC, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga, salamat ang report, Engineer Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. 179 nga mga residente sa Gida, Barangay San Miguel, Yabong na naging beneficiaryo sa serbisyo caravan. Sa detalye diyan report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas, report. Benepisyaryo ang 179 nga residente san Barangay San Miguel sa Bungto, San Yabong sa ginbuhat nga serbisyo caravan nga nagpadangat iba-iba nga mga primera nga serbisyo san gobyerno sa nasabi nga geographically isolated and disadvantaged area. Ginpangunahan sa lokal nga gobyerno sa Yabong, kasugbong ang 3rd Infantry Battalion ang aktibidad kundi nagpaabot mga serbisyo panlawas ug pansosyudad lakip ang medical consultation ug distribusyon san libre nga bulong sa mga residente. Nagbuhat liwat ang 3rd IB san libre nga arot ug nagbuhat information dissemination bahin sa Anti-Terrorism Act of 2020 o Republic Act number 11479 ngan
Enhanced Comprehensive Local Integration Program, ECLIP, kasugbong sa aktibidad ang Municipal Mayor's Office, Municipal Health Office, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Municipal Tourism Office, MDRRMC, mga opisyal san barangay ug iba pa nga partner agencies. Samtang nagpaabot luwat ang third IB sa seguridad sa lugar para masigurado ang luwas nga pagdumara sa serbisyo caravan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat sa arm, dinala namon humanon amon kontribusyon sa Good Morning EV Tuesday edition. Sa ngaran sa nakaupod ko sa control si Ray Sano, ini ang iyo nakaupod Jean Navilon. Babasalamat sa niyong pamati, nag-apura kay may dapa karatoon sa Katbalugan, imbitar ang Media Affairs Office ang opisina ni Senate President Win Gatchalian para sa pagigita sa mga taga-media sa Samar sa Katbalogan yan nga aga. Salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Para naman ito namon balita, DOST PHIVOX naglunsad hansyahan nga community tsunami alerting system Haborongan. Tugang nga impormasyon na den balita ni Jing Lira. Impakusog han DOST PHIVOX sa pakipagsumpayan han Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office ang tsunami preparedness sa syudad han Borongan. Pinaagi han tsunami evacuation planning and workshop ngan han formal nga pag-abrihan siyahan nga community tsunami alerting system habugos nga sinirangang Samar. Ang workshop nga ginbuhat han Hulyo 30 ha Borongan City LGU Multipurpose Gym gintambungan han mga representante tikang ha 37 nga mga barangay han syudad. Tumong hini ang pagparig-on han kahibarongan teknikaman iginsaysay han mga opisyal nga anhulga han tsunami en parihula nga ginaatubang han nga tanan nga bungtong ngan syudad ha probinsya. Usa gihapon nga ginkonsiderar nga ang tsunami detection station na himumutang ha Borongan City nga amo ansyahan nga nagpasaan han hagit han proyekto. Ang pagtukod han community tsunami alerting station kinahanglan ipatuman hatag sa nga lokal nga pamunuan ha Eastern Samar agud mapabaskog ang kapasidad han bug-os nga probinsya hapag atubang han tsunami. Ginisgutan liwat ang panginahanglan nga mapauswag ang kahibaruan han katawhan mahitungod han peligro han tsunami. Upod ang mga angay nga pamaagi ha kaluwasan ngan mga plano ha evacuation base masiguro ang kaandaman ngan kaluwasan han nga tanan nga residente. Sugan nga kabahin han inisyatibo, formal nga ginabrihan ang Community Tsunami Alerting System ha Barangay Poblasyon A nga amo ansyahan nga sistema han sugad hini nga klase ha Borongan ngan habugos nga sinirangan Samar. Ang istasyon may ada makusog na tsunami siren, samtang igin-turn over liwat ang syahan nga tsunami evacuation plan nga may tsunami warning signboards para ha barangay. Nagpahayag Hilanosa hampadayon nga suporta han DOST PHIVOX sa mga lokal nga gobyerno hapag parig-on han science-based disaster preparedness. Ginsuporta ran ini han mensahe ni Dr. Arnaldo Amosco, Provincial Director han Provincial Science and Technology Office ha Sinirangan Samar. Tinambungan ang aktibidad ni Raliga ng mga Barangay President Chini Ibarbea, Provincial DRRMO Officer Tomas Campomanes, mga opisyal han 37 nga barangay, mga representante han PSTO, mga eksperto han DOST PHIVOX. Pinaagi hini nga mga programa padayon naging papakusog han DOST PHIVOX ngan han syudad han Borongan ang kaandaman ngan resiliency han mga komunidad habaybayon kontra tsunami ngan iba pa nga mga kalamidad. Para ha PIA Eastern Samar, ini Jing Lira nagbabalita. Damo nga salamat, Jing Lira, nga tugtog na kami liwat din hangara ni Sir Rhea nga rin to. Regional Head and PIA Eastern Visayas nga bukos nga para sa PIA. Ini Vito Ling Tinagumban. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, VSU-SSC Federation malampusong nagpahigayon sa unang adlaw sa Student Leadership Conference 2026. Ano ang detalye sa report ni Glody Kayunda.
Opisyal nang gipasiugdahan sa Visayas State University kon VSU Supreme Student Council Federation ang Student Leaders Conference kon SLC 2026 gahapong adlaw sa Research Development and Extension kon RDE Hall sa VSU Main Campus. Gitambungan ang maong kalihukan sa 250 ka mga student leaders gikan sa tanang Vita campuses, lakip ang VSU Main Campus nga nagtumong aron mapaligo ng ilang kapasidad sa pagpangulo o pag-alagad sa ilang tagsa-tagsa ka mga organisasyon. Ubos sa temang Lead with Purpose, Govern with Integrity, Serve for Sustainability, ang duha ka adlaw nga komperensya nagtumong sa pagpaligon sa kahibalo, kahanas ug liderato sa mga student leaders aron mahimong epektibong pagpatuman sa mga inisyatibo nga makabenepisyo sa tagsa-tagsang ka mga campus ug komunidad. Gitambungan ang pagbukas sa kalihukan sa mga opisyal sa universidad. Lakip sila ni Vice President for Student Affairs and Services, Dr. Alele A. Villosino, Director for Student Affairs and Services, Dr. Cristina A. Gabrillo, o VSU President Dr. Pros IVG Yepes, nga may padayag sa ilang suporta o pagdasig sa mga partisipante sa pagpalambo sa matinud-anon ug responsableng pagpangulo. Usa sa mga nagunang kalihukan sa unang adlaw mao ang leadership talk nga malasakit, Making Sense of the Pain in Leadership, nga gipangunahan ni Dr. John Kit S. Masigan, 2014 Teen Outstanding Students of the Philippines awardee. Sa iyang mensahe gipasiugdan ni Dr. Masigan nga ang tinuod niya liderato dili ang pagpangita og pag-ila o validation, kundi ang pag-alagad sa uban. Iyang gipunting nga bisan importante ang akademikong kalampusan, ang mga kasinatian ug kahanas nga natun-an pinaagi sa student leadership mo'y kasagarang mag-andam sa usa ka tawo alang sa profesional nga kalibutan. Giduso usab niya ang mga delegado nga magpabiling matinud-anon sa ilang katungdanan isip mga lider ug hinumduman niya ang pagpangulo usa ka adlaw-adlaw nga pagpili bisan pa sa mga hagit ug kalisdanan nga ilang masinati. Human sa lecture, gipahigayon usab ang VSU Sustain Innovation Lab, usa ka interactive workshop nga nagtudlo sa mga partisipante sa design thinking, pinaagi sa mga proseso sa empathize, define, ideate, o prototype and test aron makahimo og mga bagong solusyon alang sa ilang mga organisasyon o komunidad. Kabahin usab sa kalihukan ang appreciation wall, diin giauhag ang mga delegado, facilitators, ug media team nga magbilin og mga mensahe sa pagpasalamat ug pagdasig nato sa usag-usa, isip paagi sa pagpaligon sa kultura sa tinabangay o pag-amuma sulod sa komperensya. Magpadayon ang Student Leadership Conference karong adlaw pinaagi sa dugang nga mga sesyon nga nagtutok sa strategic plan, sustainable governance o padayon nga pagpalambo sa kapasidad sa mga leader estudyante. Gikan sa VSU DYTC-FM, Glodic Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Glory Kayunda sa imong report og dinhi usab natapos ang among partisipasyon temporaryo na kaming manamilit sa ngalan sa among station manager Dr. Cristina Gabrillo, Radio Engineer Sean Valea Gonzalo, kini si Micaela Gongora, alang ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. O para sa atong katapusan nga balita, Matahom Bayview sa lungsod sa Matalom Leyte, pinakabag-ong tourism economic enterprise sa lungsod. Para sa detalye niya ang akong report. Radyo Pilipinas report. Opisyal na ang giablihan kagahapong adlaw Agosto 3, 2000 by the size ang Matahom Bayview o sa kabagong tourism facility sa lungsod sa Matalom, lalawigan sa Leyte nga nagkatidad og 27 million pesos nga karon gilaisip usa sa mga bagong landmark sa lungsod. Anaas nga proyekto kabahin sa programa sa LGU ubos sa pagpangulo ni Mayor Elvira Pahulio o Vice Mayor Eric Pahulio nga nagtumong sa pagpaligon sa turismo o pagpauswag sa infrastruktura sa lungsod. Ang duha ka andana nga building adunay 21 ka kwarto nga mahimong kapuy-an sa mga turista o sa mga biyahero. Gawas niini adunay malindot nga talan-awon sa baywalk o kadagatan sa Matalom nga mahimong matagamtaman sa mga bisita. Gilaraw ang Matalom Bayview isip usa ka self-sustaining economic enterprise nga gilauman nga mahimong malungtarong tinubdan sa kita sa lungsod. Gilaman usab nga makadani kini og dugang mga lokal og langyaw nga turista nga makatampo sa pagpalambo sa ekonomiya. Sumala sa LGU ang pasilidad dili lamang usa ka bag-ong infrastruktura kundi simbolo usab sa ilang padayon nga paningkamot sa paghatag mas maayong serbisyo alang sa sektor sa turismo. Gilaman usab nga mahimong paboritong kapuy-an sa mga bisita nga mobiyahe paingon sa Canigao Island usa sa labing nga ila nga destinasyon sa lungsod sa Matalom. Matod pa ni Leonardo Pinpeña, Tourism Officer nga naasing nga edipisyo, gipondohan pinaagi sa 20% Economic Development Fund kon EDF sa lungsod nga mao'y ikaduhang economic enterprise o income generating sa bahin sa turismo nga proyekto sa lungsod. Sa ubos bahin sa building, nahimutang ang Tourism Office o Ticketing Office alang sa mga pasahero nga mopadulong sa Canigao Island aron mas sayon ug mas organisado ang pagpalit sa mga tiket sa mga turista.
Naglaom ang LG Matalom nga pinaagi sa operasyon sa Matahom Bayview, mas mapalikon pa ang industriya sa turismo ug madugangan ang mga oportunidad sa panginabuyan ug kalambuan sa lungsod sa umaabot. Balita gikan sa lungsod sa Matalom, lalawigan sa Leyte para sa Bagong Pilipinas. Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Ate Daisy. Yes, Jivic, malisensya kami amon partisipasyon yan ang Martes sa taramdan na Good Morning Eastern Visayas ang aran hito na amon station manager at Rus Rivera Bunda, admin officer Kuya Razel Boboy Robin, Chief Tech Joy Policarpio, ako naging kaupo di Coach Eufem Bona Jr. Ngan syempre ato natin news contributors Engineer Sok Aberia, Pin Pumida, ini Daisy Lalosa Bilizar, nasa ring damo nga salamat inyo pakigusama upay nga aga. And good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern. Yes, daghang salamat Ate Daisy sa ato mga kaubanan sa Radio Pilipinas, Radio Publiko Borongan, kang Sir Gina Vilon sa RP Calbayo, Kamambigumban sa PIA, Eastern Samar ug kang Mikala Gungora sa DYDC-FM. Sangan sa mga station manager Sir Dindo Alaras atong kaban sa Pikas Lawak sa Master Control, si Kuya Noel Palugod, kini ang inyo nakaban Jevic Epis. Daghang kayong salamat ug once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.